Malamig po ba? Yes! Nakaka-inspire po ba lahat ng nag-share? Yes! Gusto nyo rin po ba yung nangyari sa kanila, mangyari sa inyo? Ngayon, may tatanong ako. Ano ba ang totoo? Kasi kanina habang nag-seminar po dito, marami pa akong mga kausap sa likod. Sabi nila, mahirap daw yumaman. May mga ibang nagsasabing madali daw yumaman. Di ba may mga sa networking, sa AIM, may mga yumaman, may mga hindi. May mga matagal na kumita, may mga matagal na hindi kumita. Kaya ang tanong ko, ano nga ba talaga ang totoo? Kasi parang sa inyo, sa majority nandito right now, naniniwala ka ba na kikitain mo rin yung kinikita nila? Yes! Pansinin nyo, yung yes, hati. Parang mga pag-ganon, no? Yung mga ditong gitna, pag-ganon, hindi naniniwala eh. Okay, ulitin ko, naniniwala ka ba? Yes! Medyo lumakas, kailangan pang takupin. Okay. Ngayon, ganun ang reality ng mundo natin. Unang-una, gusto ko pong maintindihan ninyo na kung ano ang realidad ninyo, yan lang po kasi ang ituro sa inyo. Atras tayo simula nung pinanganak tayo sa mundong to. Ano ang paniniwala mo na reality mo nung pinanganak ka sa mundong to? Zero years old ka pa lang, mahirap buhay na nasa isip mo. Pambihira ka naman, ang galing mo. Di ba, yung kakapanganak mo pa lang, mga days old, mahirap ba buhay na isip mo? Hindi. Ang alam mo lang, hindi maglaro. Hindi ka pa nga makagalaw nun. Anong alam mo lang? Umiyak, nagutom, kumain, umihi. And habang tumatagal, natututo ka ng gumapa. Natututo ka ng maglakad. Natututo ka ng masaktan. Nalalaman mo yung mga bagay. Ako, naalala ko dati yung anak ko, may kausap ako sa cellphone, may pinapagalitan ng tao ko. Yung anak ko, pinasok pa naman yung daliri sa electric ban. Ano pala siya, siguro mga 1-year-old pala siya that time. Grabe yung kaba ko talaga that time. Now, ano ang point ko? As we grow old, may mga influence sa atin ang parents natin, families natin, kaibigan natin, school, and so on and so forth. TV na lagi mong pinapanood, mga libro or mga binabasa mong novel, marami pong influence yun sa atin. Kaya kung ikaw madrama, mahilig kang manood ng soap opera, mahilig kang magbasa ng dyaryo. Kung ikaw naman taong business-minded ka, malamang mahilig kang manood ng mga entrepreneurship na mga movies. In short, may effect yung paniniwala nyo sa inyo kung ano ka ngayon. Ngayon, ito tatanong ko sa inyo. Pag nawawalan kayo ng pera, nai-stress ba kayo? Yes! Okay. Mayroon bang nai-stress na wala nang ginagawa? Wala. Meron na i-stress na naninisi? Yes! Sisisi ng gobyerno? Yes! Sisisihin yung mga mahal nila sa Pilipinas kaya lagi sila walang pera? Yes! Meron ko ba ganon? Pero bigay naman sila ng pera. Okay. May mga tao din po ba na habang kinakapos lalong nagsusumikap sa buhay? Yes. Now, saan kayo doon? Pansinin nyo, tingnan nyo tong palibot ng kwartong to. Bayad po ba natin to lahat? Yes. Pareho po ba ang bayad kung puno to o hindi? Yes. Sino dito ang nakakapag-isip na nanghihinayang sila bakit hindi to puno? Sino dito nag-iisip na isusumpa nila na sa susunod na pagbalik namin dito, apaw na ang tao dito? Now, magkakaibang reaction ng kada tao. May iba dyan, tingin, ala, kukunti na lang kami, sign na to. Iba reaction ng kada tao. Now, ano ang gusto ko pong maintindihan po ninyo? Bakit ang bombero? Bakit pag may sunog, willing silang tumakbo papasok sa sunog nang hindi sila masyadong kabado? Bakit? Ano po yun? Kasi na-train po sila na gano'n ang magiging reaction nila sa isang bagay na emergency. Ngayon kayo, may sitwasyon kayo. Hindi po habang buhay malakas kayo. Hindi habang buhay, ganyan po ang kinikita ninyo. Sabi ko nga sa mga kapatid po natin na OFW, ang pinakamaganda nyo pong gawin. Kasi para pansinin nyo, ang advice po ba ng bangko
susundin ba ng bangko? Anong advice ng bangko? Hindi. Una-muna, anong advice ng bangko? Mag-save ng... Ang tanong, ang bangko po ba nagsisave din ng pera? Eh bakit yun ang tinuturo nila sa atin? Ang bangko, tuturuan tayo mag-save ng pera, simula bata, training tayo. Alam niyo po ba mga malalaking, magagaling na negosyante, bata pa lang, tinitrain na nila kung ano magiging future. Pansinin mo mga taong medyo hindi ganun kagandahan ng buhay. Lagi ang iniisip, ano kaya ang kikitain ko next month? Magkano kayo kikitain ko next week? Laging ganon. Tingnan mo sa, nakakita po ba kayo ng Jollibee McDo na yung bata pa lang, pinapasuot ng uniform ng Jollibee at ng McDo? May mga laruan na parang pang-bro. Bakit may ganon? Tinitrain na yung bata na paglaki mo, kung hindi ka magiging empleyado ng McDo, Jollibee, magiging customer ka ng McDo at Jollibee. Pero tuwang-tuwa ka nun. Grabe, ang cute-cute ng anak ko, naka-uniform ng McDo. Di ba kung iisipin nyo, napaka-weirdo ng buhay. Hindi natin ito naiintindihan, nag-aral ka ng elementary, high school, college. Nagbayad ka ng sangkatebang tuition fee. Di ba, ang dami mong pinag-aralan. Nag-aral ka ng English, nag-aral ka ng math. Di ba, hindi ka na makapag-move on sa math. Kasi laging hinahanap yung X. Di ba? Find X. Di ba? Ang Pilipino, bakit naging chismoso? Dahil sa history. Pinakialaman mo yung lahat ng naging girlfriend ni Jose Rizal. Di ba? Ano ang point ko? Nag-aral tayo ng sobrang daming pinag-aralan. Elementary, high school, college. Pagka-graduate mo, di ba tuwan-tuwa ka, yung tinatawag ka lang sa stage. Yung lalakad ka, tinawag ka sa stage. Tapos tinapon mo yung antaw dito. Yung toga, pagtapon mo, pagbagsak, McDo! Grabe pinag-aralan mo, ang trabaho mo. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Nagbabaliktad ka ng burger. Di ba parang, imagine niyo to na natatanggap natin to. Balik tayo sa bangko. Turuan tayo mag-save, pero ang bangko mismo hindi nagsisave. Ang ginagawa po nila sa pera natin, ini-invest po nila, pinagkakakitaan nila tayo, tapos pag kumita po sila, bibigyan kang kapiranggot na interest. Pag nalugi sila, PY pera natin. Now, ito point ko. Bakit hahayaan mo na yung pera mo, iba ang gumamit kung pwedeng ikaw na mismo ang gumamit ng pera mo? Meron pong isang napakagandang kumpanya na ang pinaka-goal nila, nagsimula po ang InGlobal way back 2006. They started, ang goal nila, may isang networking company na hindi na po magsasara. Ibig sabihin, sa daming networking company po dati na nagtatayo, nagsasara, ang goal ng company is magtuloy-tuloy, and it happened. 18 years na po ang company natin, pwedeng palakpakan po natin. Ang dami pong kwento, katulad po ng limang nagsalita dito, na dami na pong nagbagong buhay, na kumita, nagkaroon ng sasakyan, nakabayad ng mga utang, nagkaroon ng... Ang dami na pong kwentong gano'n. Now, dadagdagan pa natin. Gusto niyo po ba lalong maging marami ang success stories na manggagaling dito sa Hong Kong? Ang tanong, sino yon? Ulitin ko, sino yon? Tinuturuan ko na po kayo, huwag kayong mahiya. Kasi po, nung bata tayo, okay lang na mangarap ka na ako magiging Batman, magiging Superman. Di ba laging ang cute-cute mo? Ano paglaki mo, Doctor? Yes, kaya mo yan. Pero bakit pag tumatanda, iba na? Anak, ano gusto mo maging engineer? Wala tayong pera. Di ba bakit nung tumatanda, hindi ka na pwedeng mangarap? Kaya dito po sa atin, ang ginagawa natin ngayon, binubuhay po natin ulit yung pagiging bata nyo na matuto ulit kayo mangarap. At ang napakaganda po nito, kasi bukas, a-attend po ba kayo ng training? Yes! Sino po ang a-attend? Itaas ng kamay. Umattend po kayo kasi yan po ang magpapabago ng buhay nyo. Ako po nung nagsisimula po sa pag-network, talagang ina-attendan ko lahat ng training kasi sobra pong gagaling ng mga trainer dito mismo sa company natin. Ngayon ito point ko. Tip ko po sa inyo. Dadaan po ang pera nyo. Pwedeng dadaan na mawawala sa wala or pwedeng dadaan na lalong dadami pera nyo. Ito gawin nyo. Yung pera nyo na nasisave nyo, kesa gastusin nyo kung saan-saan, itulong nyo kung saan-saan, what if gastusin mo muna dito sa company natin? What if i-develop mo muna sarili mo? Kasi I know, may bayad. Magkano bayad dito? Mahal, mura? Sobrang mura po talaga kasi may natutunan po ba kayo ngayon? Yes!
Isipin mo, sa tagal mo nang nabuhay sa mundo, ngayon mo lang yan natutunan. Di ba man, nag-aral ka na ng elementary, high school, college, tumanda ka na lahat, ang dami mo nang dinaanan na ex mo hanggang ngayon ka pa lang natututo. Ganun po maganda, lalo na po bukas. Kasi ang mga magtuturo po bukas, hindi po talaga mga birong tao to. Kaya para sa akin, nandun rin po ba kayo bukas? Ubusin nyo na muna yung oras nyo sa pag-aaral. Kasi sabihin ko sa inyo, yung pera susunod na lang po yan. Yung pagyaman madali, pag tamang tao ka, yung pera ang hahabol sa'yo. Pag maling tao ka, kahit anong takbo mong bilis, kahit anong sipag mo, yung pera, ang bilis mo wala. Naranasan nyo na po ba? Di ba kaya ngayon tinawag na pay slip? Kasi pagka-pay, umi-slip lang lagi. Ano po ba? Ilang beses dumadaan lang sa kamay niyo yung pera. Kaya para sa akin, ako lagi ko itong tinuturo sa buong grupo ko. Dito ka muna mag-invest. Pag kumikita ka na ng malaki, yung kinikita mong malaki dito sa aid, yun na po ang pwede nyong iwaldas. Yun na po ang pwede mong itulong sa lahat ng gusto mong tulungan, gastusin mo sa lahat ng gastos. Kasi at least ang tawag po nito is passive income. Ibig sabihin, yung kita mo, kumikita ka tuloy-tuloy kahit wala ka ng halos ginagawa. Ang goal nyo po lahat, makapag-resign. Ang goal nyo po lahat, kumita ng mas malaki pa sa kinikita nyo sa sweldo nyo. At kayang-kaya po ibigay ng AIM Global yan sa inyong lahat. Okay? Kaya sa akin, siguro, kung success stories po, ang dami. So, hindi ko po alam kung paano ko iisa-isahin kasi lahat ko ng countries na napuntahan ko because of AIM Global, natubos ko po yung bahay namin, and right now, kahit papaano ang halos allowance ng papa ko sa akin, umaabot na po ng nasa 100,000 a month. Allowance pa lang po yun. Iba pa po yung gastos ko sa kuryente, gastos ko sa katulong, kasi ang katulong namin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Eh, malaki bahay namin. Kailangan na ako maglinis ng mga lilinisin doon. Diba? Kaya, ano tawag niya? Malaki ang sweldo ko. May isa akong katulong, ang sweldo ko halos 12. 12,000. Yung may... Maging global na lang kayo. Anong tawag dyan? May isa akong sekretary ko. Yung sekretary ko, ang sweldo ko minimum sa probinsya kasi halos mga 10K. Bago pa lang siya, 10K sweldo ko. Tapos one time, nagreklamo sa akin. Sabi niya, sir, parang mas gusto ko maging katulong niyo. Sabi ko, bakit? Ako sir, nag-apartment pa ako. Tapos kumakain pa ako sa labas. Ang daming kaltas, tapos namamasay pa ako pumunta dito. Yung katulong niyo, libreng pagkain, libreng tirahan. Tawa ka na tawa. Para sabi ko tuloy baliktad, no? Sabi ko, ay ano, magiging katulong ka rin pagdating na ako. Uy, wag kayo, kasi yung yaya ng anak ko, kasi titira kami sa Korea for this year, siguro third quarter ng taon. 1 month po kami titira sa Korea. And kasama ko po yaya ng anak ko. Oo, kaya, well, mga ganun klaseng buhay. Diba? Yun ang nabibigay ng... Parang may nag-a-apply na. Okay. Kinakwento ko sa inyo kasi ito yung buhay na nag-aantay sa inyo. I'm not saying it will be easy, but I could always say it will be a work na pamumuhay na mararating sa inyo. Kasi bahay, ngayon patapos na po yung building na pinatayo ko, inabot ko ako ng halos nasa 55. Yung gastos ko po. And sabi ko, hopefully by second quarter ng taon, maging ano na siya, gumana na siya. Kaya, ganun na kasing pamumuhay. Masasabi ko sa inyo, sobrang, hindi naman po ganun kahirap mag-network. Kasi magsasalita ka lang naman. Nagsasalita ka rin naman araw-araw. Hindi ko talaga may nagsasabi, hirap na daw sila mag-network. Sabi ko, ano nakakahirap sa ginagawa mo? Mag-networking kayo o hindi, gagawin mo pa rin yung ginagawa ng networker. Pag hindi ka ba nag-network, hindi ka na magsasalita. Hindi ka na ba lalabas ng bahay? Hindi ka na ba kakausap ng ibang tao? Ganun pa rin naman. Nag-iba lang naman yung topic mo. Kung hindi ka networker, magsasalita ka pa rin. Ang topic mo nga lang, alam mo si ganito, buntis na naman. Di ba, yun lang naman ang nag-iba. Sa atin, ang pinopromote mo, business. Ang
mag-renovate, mag-inspire. Pag hindi ka networker, puro kung ano-ano masasabihin mo. Kaya para sa akin, why don't you give this a few years ng buhay nyo? Kasi mas effective ang pag-network kung mag-isa, 2 taon straight na tuloy-tuloy. Kung meron ka magiging karelasyon, ito muna ang gawin mong karelasyon. Kasi at least sigurado ko po, hindi ka iiwan nito. Diba yung karelasyon mo, akala mo hindi ka iiwan, iniwan ka rin. Diba kaya mas masarap maging karelasyon ng in-global kasi hindi ka niyan iiwan. Diba tuto pa rin yan lahat ng pangarap niyo kasi tingnan mo nangyari sa amin. Nakapunta kami sa iba't ibang countries, naka-experience naman ng lahat ng hindi ko pa ma-expect na ma-experience ko. Kaya para sa akin, siguro dito ko na po tatapusin kasi magkikita-kita pa naman tayo bukas. Tuturuan ko na lang po kayo ng 3 bagay na gagawin nyo. Number 1, gumawa po kayo ng vision board. Itong vision board na to, mag-cut ka ng isang kartulina, yung lahat ng goals mo sa life. Gusto mo ng cellphone na maganda, i-cut mo, ilagay mo doon, lagay mo ng date. Gusto mo ng countries na puntahan mo, i-cut mo, ilagay mo doon. Gusto mo nang umuwi ng Pilipinas, mag-cut ka ng eroplano, ilagay mo yung bahay mo, picturean mo. Ano nakakatawa dun? Okay. Mag-cut ka doon, ilagay mo ko ng date. Ibig sabihin, ang vision board ko, ito yung magpaparemind sa'yo kung ano yung gusto mong ma-achieve ngayong taon na to. Bahala ka, gusto mong pumayat, gusto mong pumaba. Bahala ka kung ano gusto mong gawin sa buhay mo, basta ilagay mo lang doon. Kasi pag nakikita mo ang isang goal mo, masarap po sa pakiramdam. Yes. And tayo, mas napopokus tayo minsan sa mga negative rather than sa mga magagandang bagay na pwede natin. Kaya that's number 1, vision board. Number 2, achievement board. Achievement board, ito yung mga nagawa mo na akala mong hindi mo kayang gawin. Idagdag mo dyan, na-reject ka na ba ng 100 times? Congratulations kasi ang mga top earners, 1,000 beses silang na-reject. Di tama, yan kung nare-reject ka, good for you. Kasi hindi ka mare-reject kung wala kang nire-recruit. Kasi ang tanong sa akin ng iba, Aplen, paano ka hindi ma-reject? Yan dali, huwag ka mag-recruit. Hindi ka talaga mare-reject. Kaya huwag po kayong masaktan kung nare-reject kayo kasi normal po yan sa industriyang ginagalawan po natin. Achievement board, ilagay mo, dating mahiyain, kumapal mukha mo. Dating hindi member, ngayon member na. Dating 1 accounts, ngayon 2 accounts na. Dating 2 accounts, ngayon naka-megaverse ka na. Ilagay mo, achievement yan. Nagkaroon ka ng isang direct, achievement yan. I-print mo kasi kami mismo, ako nung unang-una ako nagkaroon po ng pairing, grabe po yung kilig sa buong katawan ko. Sabi ko, grabe, may pera na ako. Iningkas ko. Alam mo yung simula gabi hanggang umaga yung kaba mo, grabe. Totoo ba talagang lalabas to sa ATM? Hindi ko rin alam kasi first time mo. Nung pagkahapon, nung nag-withdraw ako, grabe. Nung lumabas, ay, mas iba pakiramdam. Kaya isulat nyo po lahat ng achievement nyo. Magmaliit man yan, napakaganda po yan ala-alaahanin. Kaya that's achievement board. Etong resistance board ko, ano ba ang nagpapabagal or nagkakat? Bakit hindi ka pa nagiging successful sa buhay? May mga issues ka ba sa magulang mo, sa pamilya mo, sa ex mo? Kung kanino man, ayusin mo yan, harapin mo sila. Kasi kung meron man kayo issue sa parents nyo, kausapin nyo sila, talk to them. Kasi walang parents na gustong mapasama ang anak. Lahat ng magulang, minahal ka nila sa akala nilang klaseng pagmamahal na tamang naituro sa kanila. In short, walang magulang na nangarap ng hindi maganda para sa anak. Kaya ikat nyo yun, ayusin nyo yun. May issue ka sa sarili mo, patawarin mo. Walang taong perfect. Sabi nga, ang ganda ng TikTok ni Jomi, narinig ko to yesterday. Yung past mo, hindi na ikaw yon. Kaya you should learn to forgive yourself. Lahat po tayo nagkakamali bilang tao. Wala pong perfectong tao, lahat tayo nagkakamali. You need to forgive yourself, not because na deserve mo lang, kasi deserve mo ng peace of mind. Minsan, ang dami natin hindrance sa buhay natin na mga naalala natin yung mga past natin. Kaya ikat nyo yun. Huwag nyo masyadong bugbugin sarili nyo. Kasi alam nyo po ba kung gaano tayo ka-harsh sa sarili natin? Pansinin nyo, may isang speaker na joke. Yung joke niya sobrang dali. Nagtawanan lahat ng tao. Sa sobrang ganda ng joke, nag-joke ulit yung speaker. Yung joke niya, kung ano yung joke niya nung una, yun din yung joke niya nung pangalawa.
Anong reaction ng crowd? May ibang tumawa, may ibang hindi na. Pangatlo, nag-joke ulit siya. Kung ano ulit yung joke niya, inulit niya lang. Pangatlo, pang-apat, pang-lima. Nung pang-lima, anong reaction ng crowd? Wala nang tumawa, tahimik lahat. Anong nangyayari sa speaker? Sabi ng speaker, congratulations. You learned the greatest lesson sa buong mundong ko. Sabi nung, anong lesson yun? Inulit niya lang yung kwento. Kayo, ano tingin niyo yung lesson? Bakit hindi natin kayang paulit-ulit pagtawanan ng iisang joke? Pero bakit natin nagagawang iyakan ng paulit-ulit ang iisang problema? Now, ano ang point doon? Guys, kung mali, mali. Kung pumalpa ka na, move on. Kung may mga nalugi, move on. That's life. By moving forward, mas maganda ang nag-aantay sa'yo pag umalis ka agad dyan sa kinalalagyan mo. Sabi ko nga, nakailang transition na po ang AIM, especially ito sa Hong Kong. Dumating dati na sobrang lakas, ngayon lumalakas ulit. Kaya lang ang tanong, sino ang magpapalakas sa Hong Kong? Sino? Nasa sa inyo yan. Dapat araw-arawin nyo yan. Kasi ang reality, nagiging realidad siya pag naniwala ka. Pag nagkaroon ka ng emosyon, pag nagkaroon ka ng naaamoy mo, nakikita mo. Paano yan? Yung pagpasok dito, kita mo punong-puno lahat. Ikaw nagsasalita dito. At grupo mo to lahat. It's up to you. Kasi lahat ng nakikita nyo sa mundong to, nagsimula lang yan sa isip ng isang tao. Bakit may microphone, bakit may ilaw, bakit may stage. May isang tao lang na nag-isa. Hindi ko po alam kung ano ang gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Pero ang wini-wish ko, sana kayo po ang pumutol ng sumpa sa kahirapan ng Panginoon. Kung meron lang po akong i-wish sa inyo, sana ang susunod na mga top earners ng company manggaling naman dito sa Hong Kong. Possible po ba yan? May mga nangyari na dati, may mga nakagawa na uulitin nyo na lang. Kaya para sa akin, last na sasabihin ko, believe in yourself. Sabi nga, God created us on His own image and likeness. Magaling po kayo. Magaling kayo, maganda kayo, achiever kayo, leader kayo, milyonarya kayo, kahit anong gusto nyo, pwede nyo yung makuha. Kasi isa lang po ang sanang isipin nyo. Matagal na po kami sa industriyang ginagalawan nyo. Tingin nyo, pupunta ba kami kung wala kaming nakikitang potential sa inyo? Tingin nyo, gagastos po ba si Doc Con na dinala pa kami lahat dito kung wala siyang nakikitang potential sa inyo? Sa dinami-dami ng tao sa buong Hong Kong, bakit ikaw nandito? Kasi may rason kaya ka nandito kasi ikaw at ikaw ang susunod na magiging top earner ng AIM Global. Again, this is Joe Gabriel. Good morning. Thank you po.